ang kaninyo. Minasal kanino. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumalat ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa Jesus mingon sa iyang mga tinunan, sultihan ko kamo bisan kinsay magsugid at tubangan sa katawhan nga siya akua. Mausab ang buhaton kaniya sa anak sa tao. Human makasulti sa Jesus na ini, may usa ka babae nga mituwaw taliwana sa pundok sa mga tao ug mingon kaniya. Bulahan ang babae nga maoy nagsaba ug nagpasuso kanimo. Apan sa Jesus mitubag, bulahan ni noon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Magandang tanghali, bayan. Nabusog na ba kayo? So, ngayon, ang dami ninyo ngayon. Ako lang isa pari. So, after sa misa, magpakumpisal ako. So, dito ako magpakumpisal. And then, para makakumpisal kayo lahat, direct to the point yung kasalanan ninyo. Huwag nyo nang i-describe. Nakapangabit ko Father upat, period. Ayaw nganliin yung tagadiin. Wala ko'y lapot na eh. Direct to the point na lang, yung kasalanan nyo, pangalanan ninyo. Okay? Para kayo lahat makakumpisal. After Mass, 2 to 5, magpakumpisal ako. Para yung 5 na i-solemn exercise ko na schedule ngayon, from 5 to 7, ma-entertain ko sila. Till 7 to 8, uuwi ako. Dahil magbanding kami. Doon ako, alas 8 sa bahay. Alas 10, uuwi naman ako. Dito sa parokya. Para bukas. Sunday na po bukas. So yung humili ko po, in relation to the gospel, nagla-live ako kanina, nandun yung humili ko. So focus po ako ngayon sa catechism. Amen? Kahapon po, meron kaming bagong pasyente na galing sa dating. At may pinupost din ako ngayon. So, buong umaga po, nagsusulat po tayo para sa aklat. So, exactly 12 na ako punta dito. Then, nagsulat ako ng aklat about sa ating mga experiences dito. Then, kapag hindi ko yun i-share, maraming ma-convince sa mga occult practitioners. So, dapat ma-convince tayo sa paglapit sa lahat ng pari natin sa pamagitan ng sacrament of confession, anointing of the sick, and then the Eucharist. Higit pa yan sa mga anting-anting mo. It is Jesus. Amen? At yung sinishare ko ngayon ay about sa babae na biktima ng curse. Sa pamagitan ng kanyang yung nangligaw sa kanya. At every Tuesday and Fridays, sasakit yung kanyang tiyan without diagnosis from the doctor. Siya po ay from Mindanao. Just imagine, marami namang pari doon. Kung yung mga pari ay may power natin, hindi na sila pupunta dito. Sabi ng isang Santo Papa, si Pope John the 23rd, all the evils which poison men and nations and troubled so many hearts have a single cause and a single source: ignorance of truth.
Uy. Sino nagsabi sa tupapa po? John the 23rd. All the evils which poison men and nations and trouble so many hearts have a single cause, have a single source. Isa lang yung rason. Isa lang din yung dahilan. Ignorance of truth. Di ba nakita ninyo yung batang healer sa Mindanao? Ang dami, puro yung nakalinya. Bakit hindi nakalinya sa confessional box? Bakit hindi nakalinya sa pari? Ignorance of truth. Truth. Di ba? Kung alam lang, may pari pang luminya. May pari pang nagpagamot. Evils poison a lot of men, a lot of nations. And there is only singular reason and single source, sabi ni John the 23rd, ignorant of truth. Ignorance of truth. Kaya nga, dito, buong umaga, catechism po. Yan po yung remedy sa problema natin ngayon. Makakita lang maraming gumaling, luminya na kayo doon. Totoo, hindi. Ignorance of truth is the reason and the source. Kaya nga, ginagamit natin yung social media natin, ginagamit natin itong center natin to promote only the truth. Because there are only two things the Lord is bringing for us. Truth and grace. Ano? Truth and grace. Saan natin makukuha ang katotohanan? Sa simbahan. Kaya nga, mag-aaral tayo. May catechism dito. Buong umaga po, pag Thursday to Sunday, catechism po yan. Sa pagsagot natin sa grabing walang alam patungkol sa katotohanan. Pati pare, doon nagpagamot sa albularyo. Grabe, no? Ignorance of truth. And because of this ignorance of truth, we are poisoned. A lot of us are poisoned. Not only individuals, but nations are poisoned by this evil one. And these evil spirits are also person. They are not mere concept. They are not mere idea. Hindi po sila idea lang. Totoong persona sila, katulad natin. May intellect and will. Dahil nag-promise ako sa inyo, ng catechism po, ito yung isi-share ko sa inyo about the temptation. And tapos na tayo sa dalawa, suggestion and the phases of temptation. Suggestion ng demonyo. Pangalawa, pleasure. Pangatlo, dito na tayo sa pangatlo, concept. Ano ba itong concept, mga kapatid? Ano yung unang stage? Suggestion. Pangalawa, pleasure. Pangatlo, kung hindi kayo makarelate, i-review nyo yung homily ko this week. Sabi ni St. Augustine, according to the traditional doctrine as expounded by St. Augustine, there are three different phases in temptation. The first one is suggestion, pleasure, lami, yum, attractive. No. Pangatlo is consent. Dito na tayo mag-dwell sa consent, mga kapatid. So, i-define muna natin yung consent.
What is consent? Consent is the moment the will, yung will natin, the superior part of the soul, yan ang humili ko kahapon ha, the inferior part of the soul and the superior part of the soul. Ang superior part of the soul is our will and intellect. Ang inferior part of the soul is our urges, desire, inordinate desire, kalami, yum, yum, yum. Pero punta naman tayo sa consent. The consent is the moment the will says yes to a sinful desire or thought. So yung kasalanan natin, nagsimula na sa desire. Kung magbigay na yung will mo ng yes. Okay? It is a free, deliberate choice to embrace the temptation, whether by dwelling on it interiorly or acting it out exteriorly. So ang kasalanan pala, kapag mag-say yes na, yung interior part natin, yung isipan natin mag-affirm na, mag-say yes na sa isipan pa lang, papatayin ko ito. No. Paano mo papatayan? Ibabaran ko ito. O ipakulang. May kasama tayo dito, Brother Jerry. Nandito ba, Brother Jerry? O nandito? Biktima ng kulam yan. Ano ba yung kulam? Sharp object tutusok sa mata niya. Wala namang sharp object. Sharp object tutusok sa shoulder niya. Sa likod niya. At mulagpas pa sa iyang dughan. 2009 pa yun. Pero ngayon completely healed na po siya. Pero healing is secondary. From Manila po siya. Nagsagawa na din ako ng translation sa kanyang storya. Ang ganda ng story niya. Last week pa yan. Yung sakit niya ay 2009 pa. Kung alam lang ng mga pare saan hugot ng pagkagaling or power of healing is in the sacrament, nauupo ko para sa inyo sa confession. Because confession is sacrament of healing. Unwetting. Mamaya after confession, mag-unwetting of the sick pa ako sa mga may sakit. And in the Eucharist, ibibigay namin sa inyo yung tatlong sacrament. Because this is the source of healing. Kung alam lang ng mga pari ito, and then i-deliverance kayo lahat. Mamaya. Kung ang sakit mo ay natural, you need doctors. Pero kung yung sakit mo, katulad ni Brother Jerry, walang findings, kahit sinong doktor mo sa Amerika, hindi magagamot niya. Ang sacrament na ang pari lang ang makabigay, ang tunay na gamot niya. Amen? So sa mga may sakit ngayon, even natural or preternatural man yan, causes of your illness, the origin of your illness, we need to receive Jesus, the Eucharist, the source of healing. At kung hindi ka man pagalingin, matransform yung isipan mo. Instead blaming God, you are praising God. Lord, salamat dahil sa sakit ko. Malaki na yung oras ko sa pag-contemplate sa salita. May trabaho pa ako, busy ako. Pero ngayon, nagdadasal na ako para sa simbahan, para sa Santo Papa. Yun si Saint Carlo Acutis. Nung nalaman niya na grabe yung sakit niya, malapit na siyang mamatay, sabi niya,